Walang space sa bahay pero gustong-gusto mo magtanim? Walang problema. Kahit wala kang malawak na lupa, pwede ka pa ring magkaroon ng sarili mong garden. Basta alam mo ang mga vertical garden hacks na ituturo ko sa iyo ngayon. Marami sa ating mga Pinoy, lalo na yung mga nasa syudad, ang nangangarap na magkaroon ng sariling tanim na gulay, herbs, o kahit mga magagandang ornamental plants. Pero ang laging unang pumapasok sa isip natin, paano yan? Ang liit-liit lang ng espasyo namin o nakakondo ako, saan ako magtatanim? Kaya ang ending, sayang yung chance na magkaroon ng green space sa bahay at sayang din yung pagkakataon na makatipid sa pagbili ng gulay. Pero huwag mag-alala dahil nandito ang Smart Pinoy Vertical Garden Hacks na siguradong swak na swak kahit sa pinakamaliit na espasyo. I-share ko sa inyo ang 5 paraan para magawa ito. Una, ang classic na hanging pots. Pwede mo itong isabit sa pader nyo sa labas, sa bakod, o kahit sa railings ng inyong balcony. Hindi lang ito space-saving, napaka-aesthetic pa nitong tingnan. Isipin mo, umaga pa lang, bubungad sa'yo ang mga nakasabit na halaman. Ang ganda sa mata, di ba? Piliin mo lang yung mga halamang hindi masyadong lumalaki, tulad ng mga herbs gaya ng basil, mint o oregano. Pangalawa, para sa mga mahilig mag-DIY at gustong makatulong sa environment, try ninyo ang recycled plastic bottles. Yung mga 1.5 liter bottles ng soft drinks, pwede niyong butasan sa gitna, lagyan ng lupa at taniman. Tapos, pagdugtong-dugtungin nyo lang sila gamit ang tali para maging tiered o patong-patong. Sa isang pader, pwede kang makapagtanim ng 10 klase ng halaman gamit lang ang mga lumang bote. Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Perfect ito para sa mga lettuces o pechay. Pangatlo, at ito ay medyo out of the box, gamitin ang old shoe organizer. Yung mga nasisira o lumang shoe organizer na isinasabit sa likod ng pinto, perfect yan for a vertical garden. Lagyan mo lang ng lupa ang bawat pocket at pwede ka nang magtanim ng iba't ibang herbs o maliliit na bulaklak. Siguraduhin mo lang na may butas sa ilalim ng bawat pocket para may daluyan ng sobrang tubig. Napaka-creative at siguradong mapapansin ng mga bisita mo. Pang-apat, kung may makukuha kayong wooden pallet o yung mga tarima na gawa sa kahoy, ito na ang pinakamadaling paraan. Isandal o isabit nyo lang ito sa pader, tapos yung mga siwang, pwede nyong suksukan ng maliliit na paso o planting bags. Mabilis at madali, instant vertical garden ka na. Maganda itong taniman ng mga strawberries o iba pang maliliit na prutas. At ang panglima, para sa mga gustong mas organized at matibay ang kanilang garden, gumamit ng metal racks or rebars with pots. Pwede kang bumili ng mga simpleng metal shelves o kahit gumamit ng mga sobrang bakal o rebar para gumawa ng frame. Tapos, isabit mo lang doon yung mga paso mo gamit ang S-hooks. Mukha siyang malinis, professional, at madaling alagaan. At syempre, may pro tip ako para sa inyo. Para makatipid sa tubig at maging mas eco-friendly, gamitin ninyo yung pinagbanlawan ng bigas o gulay, yung tinatawag na kitchen gray water para ipandilig sa inyong mga halaman. Mayaman ito sa nutrients, kaya parang natural na fertilizer na rin ito para sa kanila. Ayan, 5 simple at smart hacks para makapagsimula ng sarili mong vertical garden. Wala nang excuse na wala akong space. Ang kailangan lang ay konting creativity at sipag. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating tips. At abangan nyo sa susunod na episode, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sarili nyong murang compost setup sa bahay para siguradong organic at healthy ang mga aanihin nyo sa inyong bagong vertical garden. Hanggang sa muli!